Isa din sa mga pinag-uusapan paglabas nitong budget for 2027 since nangyayari po ngayon yung impeachment trial ng Vice Presidente na may kaugnayan sa kanyang confidential funds. Itong 10.7 billion na proposed confidential at intel funds, ano po ang masasabi nyo dito sa gitna ng kontrobersiya na 'di ba kinasasangkutan ngayon ng Vice Presidente pero for 2027 ganito pa rin po kalaki ang budget allocation for confi at intel funds? Yes po. Bumaba ng nominally, no? Bumaba ng Yeah, konti, no? oo. Pareho yung From confidential at saka 11.8. intelligence funds. Correct. Opo, pero mahalaga pa rin itanong kasi diyan kung saan pa po, at least yung intelligence funds, alam natin kung saan mapupunta yan, no? Sa military uniform personnel. Pero syempre kailangan pa rin din yan na no? Kailangan pa rin yan itanong sa mga ahensya, sa security sector kung paano gagastusin. Pero yung confidential kasi, confidential funds, although sabi dun sa JMC natin na nag-govern sa pag-spend tsaka pag-audit ng confidential sa intelligence funds ay para yan sa civilian, civilian authority, so, surveillance sa mga security agencies. Ang problema kasi minsan may tendency na kahit na yung expense, no, yung expenditure ay hindi naman para sa intelligence, ay tina-charge sa confidential funds. So yun yung mali doon, no? Kaya although bumaba ng konti, pero malaki pa rin yun. Kumpara kung tingnan niyo pa way back Aquino administration and way back before that, sobrang wala pang 1 billion. Ngayon 10 billion. This year 12 billion, naging 10 billion, yes. But there has to be sa ating magiging congressional hearings, kailangan talagang itanong mabuti kung paano gagastusin itong mga ito, no? At syempre po, ang masasabi lang din natin, naka-centralize pa rin yung intelligence at confidential funds sa Office of the President. So like out of the 10 billion, mga 5 billion ay naka-centralize pa rin yan sa opisina ng Presidente. Oo, So yun almost kailangan 5. yun. Kailangan itanong yung kasi supposedly dapat intelligence dapat naka-lodge na yan sa mga security sector agencies. Oo. Bakit pa ilalodge sa Office of the President? Oo, tama po yung sinabi nyo kasi dito sa proposed budget, halos 5 billion, 4.55 billion pesos combined for the Office of the President. More than 40% na po yun ng total ng confidential funds natin. Pero Ginoong Alce, dito sa pagbabantay ninyo sa budget natin, kailan ba nagsimula yung ganitong gawi na parang, eto kagaya nito, for next year, halos 40% na yung kinain ng Confi and Intel funds for the Office of the President kumpara doon sa mga ahensya talaga na nangangailangan po nito? Kasi ang ano naman kasi yung confidential expenses o confidential funds, yan ay isang forma ng expenditure. So ibig sabihin yung paggagastos nung pondo na yon, no, ay actually pwede ngang i-lodge yon sa ibang expenditures. Kaya nga nagkakaroon ng tendency, mabito ko kanina, na kahit na para yan sa building ng opisina, para yan sa office supplies, ba't mo ilalagay sa confidential, di ba? So, yun, no? Yun yung mga nagiging problema pagdating sa ganyan. At kung makikita ninyo, yung medyo gumawa rin kami ng trend dyan, talagang simula pagkatapos ng Aquino administration, talagang tumaas na yan, 1 billion, tapos biglang lumulobo na hanggang sa na-maintain yung ganyang budget level na nasa mga 10 to 12 billion. At na-maintain yan hanggang ngayon sa administrasyon na ito. Sabi nga ni presiding officer, ang problema din kasi nga dyan, Sir Alce, kasi unlike ngayon, nalantad yung sinasabing liquidation, hindi mo nga alam, di ba? Yung liquidation nung gumagamit ng confidential at saka intelligence fund na iyan. Bulag tayo dyan. Yes, tama po yan. Unless and until maging issue yan for impeachment ng nakaupong presidente, di ba, Alce, no? So, yes. Okay. Ang problema din po kasi sa confidential and intelligence funds, although syempre na-audit naman yan, merong ICFAO, yun yung unit na nag-audit niyan. Ang problema kasi yung kapangyarihan para i-audit yan ay nasa chairperson ng COA. At ang ano po kasi doon is that hindi yan nagiging parte ng annual audit report. Unless yan ay i-demand. Ibabawa yung report doon sa paggamit ng confidential funds ng OVP
hiningi yun ng Congress. Kaya natin na nakita. Oo. Pero kung hindi yun hiningi ng Kongreso o ng Kamara, hindi natin makikita yun. Opo. No? Kasi So, yun. ang meron lamang diyan kopya ay yung Speaker at yung Senate President and Office of the President, no? Ang may kopya Kaya niyan. ang panawagan talaga dyan, Sir Ted, tsaka DJ Chacha, kailangan maging parte ng annual audit report. Well, of course, to the extent na possible na, of course, may mga, ano pa rin yan, may mga confidential, mapapangalan, pero at least magbigay ng audit, kasi may portion naman yan sa audit report, makikita, yung mga statutory obligations, nire-report naman yan ng COA. So, hopefully, sa mga susunod, ang panawagan ay maging parte ito ng annual audit report. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.